Sa piging ng ating Panginoon, tayo'y laging natitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Buhay ay inialay niya sa dakilang Diyos Ama upang atin ang makamtan. Buhay na walang hanggan sa piging ng ating Panginoon, tayo laging nagtitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na nakamtan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagdiwang natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimuna tayo sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, maaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ng mga OFW, ang mga may sakit, ang pagbuti ng kalagayan ni Lonsha, Lerma, Dr. Baby, Alona, Sister Terry, Rudy, Remy, Julie. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, maisaloob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng kabanalan upang sa salita at gaway aming magampanan ng lahat ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan, at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat? Unang patak ng ulan, unang mga araw, sa panahong walang pasimula at walang katapusan. Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat? At sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa likhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa bago pa nagsimula ang mga panahon. Ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos, sa kataas-tasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan? At sinong nakatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang makakilala sa karunungan? At sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan
Kinilala niya ang kahalagahan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Ang sandigan ng daigdig, matatag ang pinatungan. Kahit ano ang gawin pa'y, hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas ika'y naroon na. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Walang hanggan, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming taong nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakikipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kaniyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo?" At ng mga taong iyon, sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki sapagkat siya inaalihan ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya inilulugmok, bumubula ang kanyang bibig at nagangalit ang kanyang ngipin at siya'y naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ng espiritu, ngunit hindi nila napalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata." At dinala nga nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata, anupat napalugmok ito sa kanya at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Wala pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis dito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan niyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan niyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, inuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na.
Subalit siya hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kaniyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang Espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng Espiritu ay hindi mapapalayas, kundi sa pamamagitan ng pananalangin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome po sa Our Lady of Lasalet Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Mahalaga para sa Diyos ang pananalig natin, ang pananampalataya natin. Ito ang inaasahan niyang maging tugon natin sa kaniyang pagbubunyag o revelation. Revelation o pagbubunyag ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang katarungan, ng kanyang kabaitan, lahat ng meron siya. Pagbubunyag ng lahat ng meron siya para sa atin. Ito ay dapat nating tugunan ng pananampalataya. Sabi nga po sa letter to the Hebrews, without faith, it is impossible to please God. Pananampalataya ang nakapagpapasaya sa Diyos. Pananampalataya ang dahilan kung bakit ang Diyos ay nalulugod sa atin. Siyempre, hindi ito just sa pananampalataya lamang sana. Ito sana ay matibay na pananampalataya. Solid, steadfast, 100%. Ito madalas yung pananampalatayang tinutugon ng Diyos ng kanyang biyaya, ng kanyang mga himala, ng kanyang milagro. Kaya nga diba sa maraming pagkakataon, bago gumawa ng milagro, partikular na ng pagpapagaling ang Panginoon, chinecheck muna niya ang pananampalataya ng tao. So dapat solid muna ito. Dapat matatag ito. Katulad nung sinasabi sa Biblia tungkol sa pananampalataya ng the father of faith, ama ng ating pananampalataya na si Abraham. Ang sabi sa Roma 4:19 hanggang 21, at hindi nang hina ang pananalig ni Abraham, bagamat siya'y ugod-ugod na, matanda na, 100 taon na, at si Sarah ay baog pa na kanyang asawa. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos sa kanya. Lubos ang pananampalataya niya. Natutuparin ng Diyos ang pangako sa kanya. Kaya naman, tinupad talaga ng Diyos ang pangako niya kay Abraham. Kasi matindi, solid ang pananampalataya niyan. Parang yung sinasabi rin naman natin, di ba? The faith that can move mountains. Na sinabi rin naman ng Panginoon sa Matthew 21, if I'm not mistaken. Kung kayo sumasampalataya at walang pag-aalinlangan, masasabi nyo sa isang puno, mabunot ka't matanim sa dagat, ito'y tatalima sa inyo. Ganon kahalaga para sa Diyos ang pananampalataya nating walang pagdududa, walang pag-aalinlangan, buo talaga. Kaya naman, hindi nakapagtataka yung frustration ni Kristo dito sa Ebanghelyo. Sa kakulangan ng pananampalataya ng mga disipulo, indeed sinabi ni Kristo dito, "O faithless generation." Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nito. Baka dala lang ng frustration, disappointment ni Kristo. Pero hindi pwedeng sabing walang totaling pananampalataya ang mga disipulo sapagkat nag-attempt pa rin naman sila
na magpagaling sa ngalan ng Panginoon. Yun naman talaga ang paraan ng pagpapagaling na sinabi sa kanila ni Kristo. Sa ngalan niya. Yun nga lamang sumablay sila. Pero may pananampalataya pa rin. Kulang nga lang. At mai-attest po ito sa version ni St. Matthew. Sapagkat sa version ni St. Matthew, nang tanungin si Kristo ng mga disipulo kung bakit hindi na napalayas ang Espiritu, sasabihin doon ni Kristo sa version ni St. Matthew, dahil kulang ang pananampalataya ninyo. Your faith is weak. Hindi nyo napalayas yung masamang espiritu. Hindi nakapagtataka sapagkat ang gusto nga ng Panginoon, kung tayo sasampalataya sa Kanya, dapat buo talaga. Yun ang magmemerit ng himala at milagro ng biyaya ni Kristo. So hindi yun nakapagtataka. Ito ngayon ang nakapagtataka. Kasi nang tanungin niya, yung ama ng batang inaalihan ng masamang espiritu, actually, hindi tinanong, dumating lang sa punto na sinabi nung ama ng bata, nananalig po ako. Ito. Sorry. Kung may magagawa po kayo. Kung may magagawa kayo. Ito, yung reaksyon ni Kristo, pansinin po ninyo. Kung may magagawa. Ano bang sinasabi ni Kristo? Hindi ka ba sumasampalataya? At ito na nga, tumugon na nga. Nananalig po ako. Tulungan niya ako, bagamat ako'y nagkulang. Kulang yung pananampalataya niya. May duda sa pananampalataya. Nananampalataya siya, pero hindi 100%, hindi buo talaga. Again, kaya nga, ganun yung reaksyon ni Kristo. Mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Ang tanong ay, bakit hindi na turn off si Kristo sa kanya? Gayong kulang din naman ang pananampalataya niya. Naunahan si Kristo ng kakulangan ng pananampalataya ng mga disipulo. Tapos babanat siya ng ganito. Hindi nga ba dapat ang mas malapit na reaksyon ni Kristo? Ayun na naman tayo Saka pa. Kulang ang pananampalataya ninyo. Di ba? Pero hindi ganun ang kanya naging tugon. In fact, positibo. Pinagaling ni Kristo yung inaalihan ng Espiritu. So anong pagkakaiba? Pareho lang din naman na kulang ang pananampalataya ng mga disipulo at yung ama ng batang ito. Ang kaibahan ay nasa pag-handle nila kung paano nila tinrato yung kakulangan ng pananampalataya nila. Sa parte ng mga disipulo, ang kanilang kakulangan ng pananampalataya ay nagresulta sa yabang. Mas kinaya nila Naisip marahil nila, dati na naman natin itong ginagawa. Hindi naman tayo sumablay sa dati Kakayanin natin to, testing lang. Sige lang. Hindi lang naisip magdasal. Hindi lang naisip na hanapin si Kristo. At magsumbong, Lord, hindi namin napalayas. Ano bang kulang? Sorry, Lord. They relied on themselves. Hindi nga ba't sinasabi dito ng maraming mga Bible scholars, overconfidence. No wonder ang sabi ni Kristo sa kanila, ito'y mapapalayas lang sa pamamagitan ng panalangin. So ini-insinuate dito ni Kristo, masyado na kasi kayong overconfident Hindi na kayo nagdarasal. Masyado na kayong dumipende sa sarili nyo. So yun, kulang ang pananampalataya nila, pero sa halip na dumulog sa Panginoon, ay mas kinaya pa nila nang sila lang talaga
O hindi ba't kayabangan yon? At hindi ba't ayaw ng Panginoon yon? Ang gusto ng Panginoon ay mapagkumbaba. At yun ang naibahagi, naipakita sa Kanya nung Ama, nung batang inaalihan ng Espiritu. Yes, kulang ang kanyang pananampalataya. Pero ito inoffer niya sa Diyos. Inamin niya sa Diyos. Inihingi niya ng tulong sa Diyos. Sa katunayan, alam po ninyo, yung paghingi niya ng tulong para sa pananampalataya niya, tulungan niyo kami, ay katulad din ng paghingi niya ng tulong na tulungan yung anak niya. So bago niya ihingi ng tulong kay Kristo, yung anak niya, na pagalingin ng talaga, inihingi muna niya ng tulong kay Kristo, yung pananampalataya niya, na magmemerito nga upang pagalingin ni Kristo yung anak niya. So kung paanong nananalig siya kay Kristong mapapagaling ang anak niya, na kulang pa nga, ito ay inaamin niya at sinasabi niya sa Panginoon, punan mo na lang. O hindi pa pananampalataya yon? Na yung maliit na pananampalataya niya kayang punan ng pagmamahal, pangunawa at kapangyarihan ng Panginoon. Alam po ninyo, dapat maging mabuting balita ito talaga para sa atin sapagkat aminin naman natin na hindi sa lahat ng pagkakataon 100% pananampalataya natin. Lalong-lalo na kung may mga matitinding mga suliranin. Pero, wag naman natin gawin yung ginagawa ng iba. Na dahil sa overwhelming problems, hindi na nagsisimba, nagtatampo na, nagmumukmuk na, nagpapatalo na sa lungkot at takot nila. Kung mahina ang pananampalataya natin at kung hindi tayo 100% naniniwala, gagaling pa tayo, masosolve pa yung problema, makakaahon pa tayo sa pagkalugmok ng ating negosyo, magbabago pa yung tao na pinagdarasal mong magbago. Aminin natin sa Diyos, Lord, naniniwala ako na kaya mo ito eh. Pero tulungan mo ako kasi minsan nagdududa ako. Immerse ourselves still in prayer. Huwag tayong aalis sa pagdarasal. Huwag tayong aalis sa pagsisimba. Huwag tayong aalis sa pagnanampalataya. Hindi na tayo magdarasal, magtatampo na tayo sa Diyos. Kasi nga, pinangingibabawan tayo ng kakulangan ng pananampalataya. So yung kulang na pananampalataya, mas nangihina hanggang sa mawala. Pero kung kahit nagkukulang tayo sa pananampalataya, magdarasal pa rin tayo, magsisimba pa rin tayo. Kahit di natin naintindihan, unti-unti, yung mahina na yun, lalakas. Yung kaunti na yun, dadami. Yung kulang na yun, mapupunan. Bigla ko lang naalala, nag-pop up lang bigla sa isip ko. O di ba yung pagpapakain ni Kristo ng libo-libo? Pinakain ni Kristo yung libo-libong mga tao sa pamamagitan ng konting tinapay lang naman at isda. Ang diferensya lang, hindi ibinigay sa kanya agad ng mga disipulo. Hindi ibinigay sa kanya, kinuha pa niya, hinanap pa niya, tinanong pa niya. Whereas magiging iba sana ang eksena, ganun pa rin naman, papakainin pa rin ni Kristo ang libo-libong mga tao, pero magiging maganda sana ang eksena. Mapupuri sana ni Kristo ang pananampalataya ng mga alagad niya kung the moment na sinabi ni Kristo, papakainin natin ang mga taong ito, ay kabod na lang ibibigay nila kung ano yung meron sila kahit konti lang, na para bang, Lord, libo-libong mga tao to eh. Konti lang yung tinapay at isda natin dito. Pero naniniwala ako, kaya mong gawa ng paraan to. Ganun. Because our little will always be much in the hands of Christ. Ito sana mga kapatid, ating pagdasal na biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ganon kabuti ang Diyos. Bagamat He is very much particular with a solid faith, with a firm faith, with a 100% faith. Uunawain niya tayo.
Unawaan niya. Di ba't sabi niya, kahit ang pananampalataya niyo simbuti lang ng mustasa. Kahit simbuti lang ng mustasa, panghawakan mo yan. Palaguin mo yan. Ihingi mo ng tulong sa Diyos yan. Huwag mong bibitawan yan. Ito sanang hilingin nating biyaya ngayon sa ating banal na pagdiriwang. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat alam niya ang pinagdaraanan ko. ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. diringgin ng Diyos Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, pinagdarasal po namin sa iyo. Unang-unang aming pananampalataya na naharap ngayon sa mga malaking problema, kung hindi man ngayon, pagdating ng panahon, hinaharap namin ito ng may pananampalataya na aminin naming pwedeng may pagdududa, pwedeng may pagkukulang, pero ito'y hindi namin pababayaan. Kahit yung kaunti, hindi namin pakakuntiin pa. Sa tulong mo, mas pararamihin namin ito. Sa tulong mo, pupunan namin ito. Sa tulong mo, mas palalakasin mo pa ito. Tulungan mo ako, Panginoon. Hallelujah! Hindi ako mag-give up. Hindi ako mawawala ng pag-asa. Hindi ako magsasalita, mag-iisip ng hindi maganda. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Basta, sabi nga natin, laban lang. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Siguro naman nakapanood na tayo minsan ng akala natin talo na yung kuponan, tambak na. Pero nanalo pa rin. Bakit? Patuloy na lumaban. Patuloy na kumayod. Patuloy na umasa. Ganon din sana. Hindi pababayaan ng Panginoon na masayang ang pag-asa mo sa Kanya. Aminin mo ang iyong pagdududa, pero yung natitira mong pananampalataya, huwag mong pababayaang mawala. Didiligan niya ang gabutil ng mustasang pananampalataya mo. Basta isurrender mo sa Kanya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Natanggapin ang alay na ito
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngayon aming paglingkuran, hinihiling naming naway mapakinabangan ng aming iniyahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong pagkiliw. Bunga ng malasakit ang anak mong masunurin at ang espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay nilob mong magkatipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaysa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakatipon ngayon ang bubo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak at sa aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, huli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, lalo na sana ang aming pamilya ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simpahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po ang mga kapatid naming lahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na po ang aming mga ipagdarasal. Saglit tayong yumuko at ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao. Kisama sina Joyce, Joselito Persigal, Diosa, Louie, Emer, Miguel Arsenio, Sergio, Diong Caso, Maria So, Ceso, Edito So, Eric So, Luisa, Ada Dante, Alfredo, Mark Ricky, Oreo Iska, Benaminelli,
Father Luciano, Estrella, Piang, Edios Mario, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan po ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling namin kamayagya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko. Tunghayin mo pong aming pananampalataya, huwag pong aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa yun sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin. Umabot karunungan mong angkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka. Akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may maalitan sa dulong dagat mapadpad. Daratnan pa rin pag-ibig mong tagat. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di kumabot karunungan mong angkin. Diyos, ako ay siyasatin, alamin ang damdamin. Ako'y iyong subukin upang puso'y malaan. Kung ito'y hindi tapat, malalaman mong ganap. Ihatid ako, ihatid ako, ihatid ako sa buhay mong wagas. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, pagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot ng kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng iyong tiyak na pagsagip sa tanan, sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin, magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyan, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo, kasama rin ang mga nakikipag-misa sa atin through online broadcast of this Mass. Marami pong salamat sa tulong po ninyo na nagiging dahilan para makapag-promote tayo, lalo ng devotion sa Our Lady of Lasalet, makatulong tayo sa ibang parokya, at makapag-maintain din tayo ng ating simbahan. Right now, meron tayong paggawain, ang pag-improve ng ating patio. Sana po, tulungan niyo po kami kung ano yung marapatin yung maibigay na tulong. Salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo kasama ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. Salamat po. Yung